Enjoy your day. Love you. Bye! Annyeong! Hi everyone! Welcome back to my channel and this is Pinay Mom in South Korea. Kumusta kayo to netizens? Ako, medyo okay yung condition ko ngayon. Si Ina, pumasok na sa school. First day niya today. Si Iju nasa academy. Si Alex, late ang uwi kasi meron siyang appointment sa ospital. And ako naman, maghahanda ng aming dinner. Ang iluluto ko is nilagang baka and yung tortang talong. Hindi ko naluto yung tortang talong kahapon since nag-date kami ni Ina. Samahan niyo na ako, dyan lang kayo! Simpleng mga ulam lang yung mga hinahanda ko lately. Para hindi ako masyado mapagod. And hindi na ako ma-stress kung ano uulamin namin. Mag-suggest nga kayo to netizens, yung mga simpleng lutuin lang. Maingay yung washing machine, naglalaba ako to netizens. Pinapalambot ko na yung baka to netizens. Lagay ko na yung sibuyas. Lagyan natin ng konting asin. Alam nyo, hanggang ngayon, nakakatanggap pa rin ako ng comment na bakit hindi ko simplihan, nasa bahay lang naman ako. Sinagot ko na to before. Hindi ko alam kung ano yung standard nyo sa pagiging simple. Pero for me, sobrang simple ko na ngayon. Hindi na nga ako nagme-makeup to netizens. And hindi na ako madalas mag-dress ng bonggang-bongga. And alam nyo, ang totoo, struggle na sa akin ngayon ang pagkilay and pagmascara kasi nanginginig talaga yung kamay ko. So, hindi na ako nagkikilay. Nagli-lipstick lang ako kasi hindi naman ma-pink yung labi ko. Para naman medyo appealing pa rin sa vlog. Yung pananamit ko, ganito na ako manamit eh. Paanong simple ba? Lalagyan ko ng mais ang aking nilaga. Tama na to, no? Yes. May mga nagsasabi na bawal daw ang repolyo sa may hyperthyroidism. Totoo ba yun? Nag-search ako, hindi naman daw bawal. Ano ba talaga? Pero para sigurado on my part, tatanungin ko yung doctor ko sa susunod na check-up ko. Anyway, palambutin ko ang aking baka. Prepare ko ang aking talong. Ganito yung itsura ng talong to netizens, oh. Kailangan i-peel to, diba? Ay, mukhang okay naman. Medyo mainit dito sa pwesto ko, lilipat ako. Dito na lang para nakaupo ako. Hindi ako masyado mapagod. Payat kasi yung talong na nabigay sa akin ni Omoni. Fun fact, si Abuji, hindi kumakain ng talong. Nagtatanim lang siya ng talong. Nagtatanim lang siya ng talong para kay Omoni. Kahit si Alex hindi mahilig sa talong. Masarap din yung ensaladang talong. Ang ate ko masarap gumawa nun eh. Tapusin ko lang to netizens. Tapos may isi-share ako sa inyo.
Lagi naman akong nag-share sa inyo eh. First time kong magtutortang talong. Dito sa Korea. And first time ko din itong lulutuin. Ba't ba ako hindi nagluluto nito? Kasi nga hindi mahilig yung family ko sa talong. Tapos isasaw-saw sa patis or bagoong isda na may kalamansi tapos may sili. Wow! Parang ang sarap ng kain ko sa dinner. Tapos, gaganito to netizens, no? Ang payat ng talong. Parang, ay, ang payat to netizens. Tapos, naghihiwalay pa. Parang isang lutuan na lang tong tatlong talong. Isang torta, tatlong talong. Okay na. Ay. Kita niyo ba? Kain ako ng merienda to netizens, yung natirang pansit. Plus tinapay. Merienda tayo. Ilang araw na kaming hindi nag-aircon. Medyo presko na din kasi to netizens. Sarap. Pag kumakain ako ng pansit, kailangan may tinapay. Kayo ba? Share ko lang sa inyo yung naging conversation namin ni last night from Yonke Outlet pauwi sa bahay. Madalas kong sabihin sa panganay ko since dalaga na siya na humanap siya ng kagaya ni Apa niya in the future. And sabi niya, Apa ko kajua. Sabi ko, hindi ko lang like na like si Apa. Sabi ko, mahal na si Apa. And then, sabi niya, bakit ang tanong mo? Sabi niya, curious ako mami sa sasagot mo. Bakit mahal na mahal mo si Apa? Sabi ko, Apa is my hope. Once na si Apa ang kasama ko, komportable ako. Sabi ko sa kanya, alam mo si Apa mo, yun ang sarap. So sabi ko kay Ina, that's the reason why I always tell you na humanap ka ng kagaya ni Apa. And ang sabi ko kay Ina, alam mo ba before, wala kami ni Apa. Very limited yung pwede namin ibigay sa isa't isa. Kasi si Apa mo, siya lang yung nag-work before. Pero, never nagdamang si Apa sa akin. Lalo na ngayon na meron si Apa, alam mo, hanggang ngayon, very thoughtful and generous si Apa mo. Hindi lang sa akin, sabi ko pati sa inyong magkapatid. Alam mo yan, kapag may gusto kayo, hindi yung needs nyo, yung wants nyo, ibibigay talaga yan ni Apa sa inyo. So, sabi ko kay Ina, sana kagaya ni Apa or mas better kay Apa yung makasama niya in the future. Kasi alam niyo to netizens, may mga partners na kasama mo sa hirap tapos nung guminhawa, iba na yung kasama. May mga nababasa kasi ako na stories na from hirap, magkasama sila, and then guminhawa na, nakalimutan na yung kasama sa hirap, and iba na yung kasama.
sorry na mas okay pa nung wala sila kasi nandun yung effort na magregalo kahit mura. Pero nung nagkaroon na, biglang nagdamot, halos hindi na magbigay ng regalo. Kayo ba to, netizens? Na-experience niyo yun? Kami kasing mag-asawa, literal na sa hirap at ginhawa, and in sickness and in health, napagdaanan namin yung mag-asawa. Until now, by God's grace, magkasama pa rin kami mag-asawa. Masaya ako na may ganun akong conversation with Ina. Lalo ngayon na high school na siya. Mas lumalawak kasi yung pangunawa niya and nagmamature ang panganay ko. Kailangan ko pang pakuluin, hindi pa masyado malambot to, netizens. I'm thinking of buying pressure cooker eh. Wala kasi akong ganun to, netizens. Kaya lang ang mahal kapag induction type. Pinag-iipunan ko na yon. Siyempre, kailangan ko ng budget kapag meron akong isang bagay na bibilhin. Lalo na kung mahal. Mag-recommend nga kayo anong brand ng pressure cooker na maganda. Thank you! Lagyan ko ng beef cube. Nakalimutan ko na. Tapos, buong paminta. Lagay na natin yung mais. And patatas. Ijun is home pero papasok ulit siya. Rest lang saglit. No, it's sinigang. This one is nilaga. Boy na talaga. Lagay ko na yung repolyo. Iprito ko na yung tortang talong. Parang kakain ako ng walang kasabay. Ay! This is my very first tortang talong. Not bad. This is our dinner to, netizens. Pero mauna na akong kumain. Dito ako kakain to, netizens, kasi manunood ako ng K-drama. Para hindi ko ma-feel na mag-isa akong kakain ng dinner. Wala pa mga kids, gutom na ako, and kailangan kong uminom ng gamot. Tikman ko muna yung tortang talong ko. Kain tayo! Ang sarap! Pati yung nilaga ko, sakto yung timpla. Kain tayo! Di pala ako mag-isa kasi kasama ko kayo. Pinas na pinas ang lasa. Thank you, Lord. Alam niyo tong baka, binili ni Alex for me. Sabi niya, wife, magluto ka ng gusto mong Filipino food. Sarap. May nagtanong, may subtitle ba ang mga sinihan dito sa Korea?
Yes, kapag hindi Korean movie. Like yung Spider-Man, puro subtitle yan. Tapos, eto nakakaloka. Kasi, English naman yung movie. Pero nakikibasa ako sa subtitle. Sabi ko kay Alex, hindi tuloy ako makapag-concentrate. Naiintindihan ko naman kasi English yung pelikula. Siguro nasanay na din ako to netizens. Kaya kapag nanonood ako dito sa bahay, mas prefer ko yung walang subtitle. Kasi mas nakakapag-focus ako. Okay lang sa akin na hindi ko lahat maintindihan. Ang importante, gets ko yung story. And ang ginagawa ko, pag may mga malalalim na salita, nino-note ko yon, tapos sinesearch ko yung meaning. Anyway, hintayin ko pa yung mga bata. Diyan lang kayo, kain muna ako and manunood muna ako ng drama. 맛있네. Nagustuhan yung nilaga ko ngayon, ah. Baby, how was your first day? 힘들어? 공부 많이 했어? 수고했어. 내일 또 파이팅. 공부 안 했어. 누나 공부했지. 누나 공부. 학교에서 기억나서 거의 수업 안 해. 아니야. 그래? 왜 힘들었어? 아니야. 일찍 일어나는 게 힘들었어. 이준이는 안 잤어. 눈 안 잤어?